Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa atin pong daily love reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And guys, sa mga interested pala sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link ng Facebook ko, message nyo lang po ako. Okay, so tignan natin. Kanina ba itong love reading? Oops. Kanina ba itong love reading? Kanina po itong love reading spirit. So guys, kung naiinip po kayo sa ating pag-shuffle, pwede nyo pong i-skip yung pag-shuffle ko. Okay. King of Swords. Oh. Actually guys, yung pinapakita sa akin dito, parang naging panakip butas, no? Ganun yung malinaw na nakikita ko dyan. Possible na parang ginawa kang panakip butas ng person mo dahil nagkaroon ng conflict sa kanila ng other person dito na involved. So, nagkaroon siya ng parang malaking decision dito na kung sino yung pipiliin niya. Okay, nung panahong nadadown to, yung hindi na sila guys nagkakasundo ng person niya, ikaw yun nandoon. Naging masaya naman daw siya sa inyo, King of Swords. Naging masaya na naman daw si person na nag-uusap kayo, nung dumating ka sa buhay niya, then parang nakabuo na kayo ng memories, no? And yung nasa isip ng person mo dito, nung mga panahong nalulungkot siya, parang na-release mo or na-relieve mo yung heavy na nararamdaman niya, no? Kung yung mga mabibigat na mga baggage na dala-dala ni person. So, ikaw yung nandoon, then unti-unti mo siyang na-heal, no? Para ikaw yung naging panakip butas dun sa magulong relasyon niya, dun sa person niya. Pero ngayon kasi guys, bumabalik, no? Ayan, no? Bumabalik, so may confrontation. Makikita mo na parang may panggugulong gagawin tong person na to. Parang may paghahabol na parang hindi niya matanggap na ile-let go siya ng ganun-ganun lang ng person mo. So, isa pa rito guys, parang hindi na masaya yung person mo doon eh. Okay, hindi na siya masaya doon kasi magulo na eh. Mahirap nang kausapin, hindi na sila nagkakasundo, araw-araw na lang away. So, ang ginagawa ng person mo guys, parang nagpapaka-busy. Tapos yung person niya, yung other parties, parang lagi nakikipag-communicate sa kanya, tapos hindi na siya nare-replyan ng person mo. Ang dating guys, parang ginost ng person mo, no? Yung person na yon. Ngayon, ikaw yun nandito, nahanap ka niya, and yung pinapakita sa akin dito is parang dapat nilinaw muna niya kung ano talaga yung relasyon nila nung other parties. Kasi nga, may paghahabol na nangyayari dito. So, ikaw ang lumalabas guys is parang third party ka. Kasi may connection pa pala siya dito eh. Okay? And nakikita ko na parang nahihirapan siya na mag-decide ngayon pagdating sa kanyang relasyon. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading spirit guide. Kasi ito si person mo guys, puro positive lang yung nakita niya sa inyo. Especially guys, yung nakikita ko dyan, itong mga picture na to, ayan o. Nakakabuo na siya ng pangarap, nakikita niya na yung stability sa feeling mo, and isa pa rito is parang ano siya, yung mga hindi niya nagawa dito sa person, like, may pangarap din siya dun sa taong yun eh. Dun sa ex niya siguro yun, no? Other parties na naghahabol. So, may pangarap din siya doon. Then, yung parang, yung frustration niya na hindi niya nagawa sa taong yun, na parang nabigo siya, sa inyo niya, guys, binubuo. Okay? Sa inyo niya, guys, pinapangarap ngayon. Medyo masakit lang sa side mo kasi hindi niya nga muna inayos yung gulo niya sa kanyang past. Tapos ikaw yung nalalagay dito sa langanin. Tignan natin. Kanina po itong love reading.
Oops. Okay. Di ba may dalawang person pa rin talaga dito? Emperor eh. So, yung person mo guys, parang unti-unti mo nakikita yung kulay niya, na parang emperor pala talaga siya. Parang wala pala talaga siya guys, paninindigan, na parang hinahayaan niya lang na magkagulo. Parang malayong-malayo doon sa pagkakakilala mo sa kanya. Nung una mo siyang nakausap or nakita. Ngayon, yung pinapakita sa akin guys, with a fortune, gusto mo na lang ulit bumalik sa dati. Kung saan parang hindi mo na lang siya nakilala. And nakikita ko rito guys na hindi na para i-please pa tong person na to, kasi yung pinapakita sa akin dyan is pwedeng nagde-detach ka. Hinihil mo yung sarili mo kasi medyo malalim na or grabe na yung sugat na na-experience mo dito. Okay? And sinasabi ko nga guys, emperor siya rito eh. Siguro hindi siya makapag-decide ngayon sinipipiliin niya kasi parang mahal niya rin yung past person, at the same time mahal ka rin. And kung makikita mo guys, marami siyang pangarap sa past person, pero sa inyo niya guys, binubuo. No? Binubuo niya sa inyo kasi ikaw yung frustration niya. Again, naging panakit butas dito. Pero minahal ka niya kahit naging panakit butas ka dyan. Okay? Ang problema lang guys, hindi siya makapag-decide. Kasi syempre, baka nagtagal sila nito. Okay, baka nagtagal sila. And, isa pa is parang baka may mga anak sila or baka kasal sila. Okay? Mahirap lang para sa'yo. And ito yung energy na nakikita ko sa inyo. Sobrang guided yung mga mga spirit guide mo, no? Sobrang guided ka ng mga spirit guide mo dito. And ito yung nakakatakot. Ito yung mga tipo ng tao na hindi gaganti, hindi nagsasalita. Pero ang gaganti para sa inyo guys is yung mga spirit guide mo. Okay? Yung mga basta parang highly intuitive, malakas yung intuition, malakas makapag-manifest. So, sa madaling sabi guys, may dilang anghel, no? Like, parang hinahayaan mo na lang, pero yung tadhana na mismo nagsasabi na parang hindi pwedeng ganun-ganun lang yung mararanasan mo dyan. Okay? Tignan pa natin. Tingnan pa natin. Kanino po itong Love Reading Spirit Guide? So guys, meron tayong energy ng Libra at saka ng Aries. Saka Sword, Aquarius, Gemini, Libra. Okay, pero malakas ang Libra and Aries. Emperor Aries, Justice is Libra. Okay. Eight of Pentacles, King of Swords. Naku, may pag-uusap pala ulit na mangyayari sa inyo, guys. Pero nakikita ko sa inyo masama yung loob mo sa kanya. Okay? Sabi nila, guys, totoo yun, no? Na pagka sobrang saya mo sa sitwasyon, kapalit nun kalungkutan. So, medyo limit lang doon sa kaligayahan. Okay? Kung makikita mo, guys, yung energy dito is Eight of Pentacles, King of Wands. So, nag-explore. May nakikita ko ditong pag-uusap or pwedeng magre-reconcile kung matagal na to nangyari or lately lang, pwedeng months or days pa lang naman or weeks. May pag-uusap, then parang bigla nga siya magre-reach out sa inyo, si person, then gusto kanyang makita, gusto niya na parang magkaroon ng closure sa inyong dalawa. Ito Pentacles, I think pag-iisipan mo to. And at the same time, paghahandaan. Yung tipong pag-iisipan mo pero pinaghahandaan mo na siya. Yan yung pinapakita sa akin dito. And King of Wands, ayun na nga, I think may new beginning na mangyayari dito. Kailangan niya lang talaga na mag-decide, and siguro yung decision na nangyari dito is pwedeng binalikan niya yon or inayos niya yung gulo doon. Then, sobrang sakit nito para sa inyo. Kasi parang ang dating sa inyo, ano ba nagawa kong kasalanan? Bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit, di ba? Tinarantado mo ko, mga ganon. Okay, so, I think ang ganda ng new beginning na magaganap sa inyo, guys. And parang mahinahon, mutual naman yung energy na nasasagap ko. Walang bitterness, walang galit. Hindi naman guys, ito yung parang magsasampalan kayo, magsasabunutan. Pag nakita, no? Sobrang relax, kagaya na to, oh. Yun na sa picture. Diba sobrang relax lang nila. Okay? So, titignan pa natin, ayan, ang lakas ng energy ng earth sign dito, ha? Capricorn, Taurus, and Virgo, and once, Aries, Leo, Sagittarius. Okay, so, tignan pa natin.
Kanina po itong love reading, spirit guide. Okay. Oh, the lovers. Gusto niya rin pala guys maayos yung relasyon yung dalawa. Ayan no. And I think may malungkot na naman nangyari sa buhay niya. Okay, hindi na naman siguro siya naging masaya sa mga desisyon niya sa buhay. And kaya siya bumabalik sa inyo kasi nag-hold back talaga siya. Like, ay mas naging masaya pala ako dun sa isa kong past. Ikaw nga yun. So, mahilig siya sa mga past person Okay. Tignan natin. Siya hindi pa ng tao na parang takot magkamali. Then, puro pagkakamali naman yung mga nagiging desisyon niya. Okay. Meron tayong Ace of Cups overflowing. So, nakikita ko guys na parang mas lalalim yung pagmamahal niya sa inyo. And, naniniwala kayo guys sa, di ko alam sa English, nakalimutan ko, na parang mas lumalalim ang pagmamahal sa pangalawang pagkakataon and mas nagmamatured. Naniniwala ba kayo sa second chance? Parang ganun kasi yung pwedeng mangyari dito sa inyong dalawa. And kung makikita nyo guys, mas matured na to, mas kaya ka na niyang panindigan. I think inayos niya lang din yung gulo kasi pwedeng kung bakit siya bumalik doon is hindi pa mutual, hindi pa alam ng pamilya and may mga anak. Pero magulo na kasi talaga guys, no? Mas masakit lang talaga sa side mo kasi nga parang na-realize mo na parang wait, naging panakit butas ba ako? Naging third party ba ako? Ganon, nakisali pa sa relasyon ng iba? Parang ganyan. Actually, kasalanan niya lahat yon kasi hindi niya inayos yung problema niya. Mas minabuti niyang talikuran. Okay? Or end yung relasyon niya sa inyo para ayusin yon. Siguro nakilala ka naman niya na maayos, then parang feeling niya marirealize mo naman or mauunawaan mo naman ang mga bagay-bagay. Tingnan natin. Meron tayong 3 of Wands. 3 of Wands. Meron tayong 5 of Pentacles. So, yung pinapakita sa akin dito, itong 3 of Wands kasi guys, ano to, parang papunta talaga siya sa inyo, no? And kung makita mo 5 of Pentacles, ayan, no? Hindi siya nakontento. Na-realize niya na parang hindi ako naging kontento noon. And ito siya, guys, so malungkot siyang pabalik sa inyo. Nauutal-utal ako. So, ganun yung nakikita ko dito after ng battle niya, after ng mga maling desisyon na ginawa niya rito. And again, ready na siyang humarap sa inyo ng hindi man buo, pero parang sira-sira. Parang ganun yung atake sa akin dito, guys. Kasi tignan nyo naman ang lungkot niya dito. The fox siya, no? Fox nga ba to or lobo? Ang tama ba yung sinabi ko? Kasi, di ba matatapang yung mga yon? Pero sa inyo, guys, parang gusto niya humingi ng tulong. Okay. Tignan natin. Meron tayong Explorer of Wands. Ayan. So, ito guys, Explorer of Wands na to. Parang nga siyang parang nga siyang hinihila pabalik sa inyo. And, nag-e-explore siya sa nakaraan. Then, ikaw yung pinaka-naalala niya sa nakaraan. Like, yung pinapakita sa akin dito is, alam mo yun, yung parang hindi ka pala niya totally nakalimutan. Nag-freeze lang pala yon. Okay? Or parang nag-hold lang yon. Pero yung feelings niya sa inyo guys, nandun lang yon. And ito kasi guys, once, passion yan, yung once, diba? So, doon yan na-realize na passionate pa rin pala talaga sa inyo. Na parang mahal ka naman pala talaga niya. Okay? Tignan pa natin. Meron tayong 6 of Swords. Okay, 6 of Swords. Yung pinapakita sa akin dito, guys, 6 of Swords is parang feeling niya hindi na siya naging masaya so doon sa past person, doon sa binalikan niya, no, sa person niya. Okay?
Hindi siya naging masaya doon. Naramdaman niya na parang naging cold sa kanya. Naging cold din yung family. So, parang hindi siya, guys, naging belong doon. So, ikaw lang yung nakikita niya ditong katangi-tanging tao na tatanggap sa kanya ng buo, tatanggap sa kanya kahit na ang dami niyang kapalpakang ginawa sa inyo. Okay? Pero ikaw siguro na-realize mo, kahit papano is nakikita mo pa rin na may mga mabubuti namang siyang kayang gawin or nagagawa. Okay, tingnan natin, meron tayong 5 of Swords. Ayan. Ang cold mo dito, ha. Okay, ikaw to si 5 of Swords. Ang cold mo dyan. Then, actually, nagninilay-nilay yung iba sa inyo. Parang napag-iisipan mo na dapat pa ba? Kasi, yung feelings mo sa kanya, nilelet go mo na yun eh. Ready ka na doon sa panibagong buhay, panibagong mundo na tinatahak mo. Okay? Or tatahakin mo dito, guys. Okay? Tignan pa natin additional message. So, yan guys, meron tayong Sagittarius dito. Malakas yung air at saka fire dito, no? Air sign, Aquarius, Gemini, Libra, tapos Aries, Leo, Sagittarius. Pero kung sa fire sign, guys, Emperor, Aries, tapos Libra. So, yan. And, yes, meron pa rin tayo syempre yung Pentacles, Capricorn, Taurus, and Virgo. Okay. Tignan natin. Meron tayong time apart can bring us closer. 'Di ba? Kailangan nyo lang pala talaga ng time. So, yung distance na nangyari sa inyo, guys, is parang naging way yun ni Lord or ni universe or ng mga ancestor nyo para mas ma-realize nyo na mahal nyo pala talaga ang isa't isa. Or eto, mabibigyan nga kayo ng banding dito na parang akala nyo naka-move on na kayo sa isa't isa, nagkaroon ng pagkikita, pag-uusap, and ayan, mas mararamdaman mong mas lumalalim. Oo, mas nagiging excited. Excited talaga. Ganon. Tingnan natin, meron tayong I trusted you and it broke me. Oh my God, ikaw to, guys. Buo yung tiwala mo sa kanya and sobrang laki ng tiwala mo sa kanya pero sinira ka lang niya. Ngayon, hindi ka na katulad ng dati na parang nene, uto-uto kung sa paningin niya ganon. Hindi ka na ganon, no? Parang nene or totoy. Hindi ka na basta-basta nagiging ganon. Kasi sobrang, di ba, binago mo yung sarili mo. Mas nakita mo na yung worth mo dito, parang kahit, sige, given yung, ano mo, yung mga, yung mga sinabi niya sa inyo, yung mga excuses niya kung bakit kailangan kanya i-let go. So, pwede naman guys, yung iba sa inyo, aware ka dito, no? Baka third party ka. Baka ganon. Okay, so tingnan pa natin. Meron tayong time turns hurt into grace. Diba? Mas puro kasakitan to. Puro ano to guys, sakit na nararamdaman mo. Na parang, yung sakit na naramdaman nyo guys, dun mo mas naniwala ka sa sarili mo. Mas hinil mo yung sarili mo. Parang, ano ka na nito? Parang, tawag doon. Parang 2.0 ka na dito, no? Bagong version na ikaw. Okay. Meron tayong in stillness, you reclaim your power. Okay, so ayan na nga. Ang sinasabi dyan, guys, is yung pag-i-stay na ginagawa dito, feeling ko, nilet go mo na siya, nag-move on ka na, and sobrang binago mo na yung sarili mo. Nandun pa rin na nakikita kanya na mabuting tao, nakikinig pa rin sa kanya. Ikaw lang yung hindi nanakit sa kanya, though sinaktan ka niya, di mo siya niloko, tapos siya niloko ka. Kahit masakit yung katotohanan ng pinagagawa niya sa inyo, guys. Di ba? So, titignan natin yung nararamdaman sa inyo, guys. Okay. Nararamdaman ni person sa inyo. Nararamdaman, spirit guide. Meron tayong 4 of Pentacles. The Magician. Itatry kanyang i-manipulate, no? Or itatry niya talagang i-explain sa'yo lahat. Detailed by detailed.
So, I think magiging honest itong person mo sa'yo na to. And kung makita nyo guys, itong Four of Pentacles kasi na to, nag-hold back talaga siya, no? Na parang naging masaya siya and every time na maaalala niya yung memories niyo together, nakikita ko sa kanya na mas nagiging jolly siya or nafe-feel niya na parang naihil niya yung inner child niya. So, eto na nga, yung pag-reconcile na gagawin niya rito guys, is parang, alam mo to, i-explain niya sa'yo lahat-lahat. Wala siyang itatago. Okay? Sobrang magiging open talaga siya sa inyo. And I think, yun lang din naman yung gusto mong marinig. Though, yes, parang medyo nakakairita, medyo magiging nakakainis to sa inyo. Pero, wala eh. Gusto mo rin syempre makinig or malaman. Mahirap yung parang tatanggap ka ng taong ano yung dahilan. No? Pwede naman guys, weeks pa lang to or months. Pwedeng, ano ba, 3 to 2 months, mga ganon. Yung hindi kayo nag-usap or 1 month. 1 month. Tapos may S, no? 1 month. Okay. Meron tayong strength. Oh my God, nagpapamacho, nagpapaganda guys. Pinaghahandaan talaga niya to, no? Yung tipong gusto kanya talagang isi-juice. Parang ganun. Akitin. Ganyan. So, gusto niyang makita mo na, hey, okay pa rin ako, maganda pa rin ako, gwapo pa rin ako. Kasi parang yun na lang din yung panlaban niya sa inyo. Parang yung itsura niya, no? Siguro may itsura siya. Gwapo, maganda. Meron tayong Five of Pentacles. Ang daming nagsasabi rito, guys, sa kanya. Kasi parang biniblame siya ng mga tao rito, no? Na parang, bakit ka dumating sa ganyang sitwasyon? Ano nangyari? Ano yung naging sitwasyon? Ganun yung pinapakita sa akin dito. And, isa pa, parang kinokonsensya. So, isa na rin, guys, yung mga taong nakapalibot sa kanya. Yung pinapangaralan siya araw-araw, yun yung isa sa mga bagay na nagpa-realize sa kanya. Oo. Tingnan natin. Oh, the High Priestess and Death. Oh my God. Sabi ko sa inyo eh. Lagi na lang siyang may binabasa dyan, no? Lagi na lang siyang may tinitignan. And eto guys, that is ending and new beginning. So gusto niya talaga guys ng new beginning. Sobrang nalulungkot talaga siya, no? Parang feeling niya ginayuma siya. Ano ba nangyari? Parang gano'n ba nangyari? Ba't biglang iniwan ko siya? Ba't biglang pinili ko to? So, pwede kasing dalawa kayong naging option niya, no? Pwedeng gano'n. Pwedeng dalawa kayong panakip-butas niya that time. Pero, iba yung pinili niya. Okay? Na parang sa una, sabi nating masaya. Pero habang tumatagal, guys, napufrustrate na siya dyan. Okay, yun yung pinapakita sa akin dito. And, yung death, guys, nanonotice na rin sa kanya ng ibang tao na parang ba't nagiging malungkutin ata siya ngayon. Parang hindi siya nagsasalita, tahimik. Pero aware na sila dito, no? Aware na sila na kung ano yung dahilan kasi yung mga desisyon nga na ginawa niya sa buhay niya is, yun nga, is mali, no? Tignan pa natin. Additional message, Spirit Guide. Meron tayong Seven of Pentacles. So, ito guys, nakikita ko na siguro, nag-e-effort na ngayon. Pwedeng nag-uusap na kayo, pwedeng meron na ulit connection, pwedeng nangyari na lahat, no? Nakikita ko rito guys na nag-e-effort siya. Nasa inyo na lang talaga kung ma-appreciate mo tong si person. Pero yung pinapakita sa akin, gagawin daw niya yung best niya. Para bumalik ulit sa dati. Daw ramdam niya na hindi na kasi may issue na eh. Diba? So, si person mo kasi guys, gagawin niya pa rin talaga kahit hindi, kahit mahirap. Medyo masakit lang sa kanya kasi pwedeng may mga nabibitawan kang salita na medyo sensitive, insensitive, ganon, na ang dating sa'yo is parang biro lang kasi kung hindi totoo, hindi siya tatamaan. Parang ganon. Lalo na parang prank kayong iba sa inyo. Okay, tignan pa natin. Nararamdaman sa inyo. So, sa side ng person mo guys, puro Pentacles, Capricorn, Taurus, and Virgo. Okay. Tinatry kanyang i-manifest, oh. Ginagawa niyang baguhin talaga yung sarili o yung sitwasyon. So, makikita mo yung pag-e-effort niya rito. Parang may mga pagbabago siyang gagawin.
Okay, tignan pa natin. Meron tayong, oops, soulmate. Oh, soulmate. Soulmate mo siya. Not showing true feelings, hide personify, pretend, deludge. Gaslighting, di ba? May pangga-gaslight. Kasi hindi niya pinapakita kung ano yung totoo. Nagiging open siya sa inyo, pero yung feelings niya, guys, medyo hinahide niya or hinahold niya yung emosyon niya. Kasi ayaw niya na parang feel mo na affected ka pa rin ba sa mga nangyari sa buhay mo? Parang ganon. So, ayaw niya, guys, ng mahabang diskusyonan or ipamukha mo sa kanya na tama ka talaga at mali na naman siya. Okay? Pwede naman, guys, na wala kayo naging relasyon. Pwede may flirting lang din. Then, binalikan niya lang din talaga or pinili niyang ayusin yung relationship niya sa iba. Pero kagaya nga ng sabi ko, guys, bumabalik siya rito. Okay, then parang gusto niya sabihin, hey, okay na ulit ako. Sandla, sa yan may pang i-stock na ginagawa. Meron tayong healthy choice. Making healthy choice in love and life. Self-love, self-care, being happier. Okay, di ba? Lagi niya talagang alam niyo, guys, every time na iniisip ka niya, lagi niyang nakikita kung ano yung mga magagandang nangyayari. Like, parang kontento naman kami dati. Hindi ganun karangya yung buhay, pero kontento, walang expectation, hindi ka nag-expect ng sobra doon sa person mo, hindi mo siya kina-question. Yun yung pinapakita dyan, guys. Meron tayong date. Ayan, sabi ko sa inyo makikipagtagpo, may pagde-date dito, may closure na magaganap. Ewan ko lang kung anong closure to, guys. Baka yung closure is baka comeback na yan. Sa halip na closure lang sana, tapos biglang nag-comeback, guys. Kasi lagi kanyang iniisip, kahit simula nung nag-end yung connection nyo or kung ginost ka niya, lagi kang iniisip na tong person mo na to. Okay? Titignan pa natin yung nararamdaman. Spirit guide. Meron tayong time turns hurt into grace. Okay. Diba parang, kung hindi pa siya nasaktan, kung hindi pa daw siya nauntog, di niya daw marirealize lahat eh. Pero ito nga, nagkakaroon na siya ng mga realization dito, guys, unti-unti. And, I'm always drawn to your heart's light. Diba? Lagi daw niyang, parang, ayan, alam mo na yan, baka sabihin na naman ng iba, babasahin mo English, tapos tatagalugin mo lang din. O, ayan na. Hindi ko natatagalugin. Okay. Meron tayong I can't carry this love alone. Diba? Parang feeling niya siguro siya lang yung nagmamahal. Ngayon na parang baka hindi mo na siya gusto. Baka naka-move on ka na talaga totally. Okay? So, tingnan pa natin. Message ni person sa'yo, guys. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo? Ano yung gusto niya sabihin sa inyo ngayon? Meron tayong, I want you. Ikaw yung gusto niya. Ikaw yung gusto niyang balikan, uwian, mahalin. Baka naging magulo lang talaga sa kanya ang lahat, guys, no? Nakikita ko naman na tong person na to, mukhang mabuting tao naman to. Okay, parang hindi ganun katindi yung galit na nararamdaman ko nga dun sa energy. Like, kung sobrang nagalit ka ba sa person mo, hindi ko nga siya na-feel eh. Or sobrang nakakagalit ba yung ginawa niya, hindi ko na-feel na ganun. Okay, meron tayong we've been together for lifetimes, diba? Meron tayong you light up my world. Ayan. Okay, so zodiac sign sa side ni person, meron tayong Leo, Virgo, Aries, Sagittarius, Scorpio, and Cancer. Meron tayong Taurus, Aries, Gemini, and Cancer. Meron tayong Sagittarius, Virgo, Leo, Aries, Taurus, and Capricorn energy. Okay, so tignan naman natin, guys, ang nararamdaman mo. Okay. Message na lang para mas ramdam natin. Okay, so baka sa mga nagtatanong bakit kailangan ko pambasahin yung energy nyo. Actually, ginagawa ko siya para alam mo talagang para sa yung message. Ngayon, kung hindi talaga tumutugma sa iyo, ibig sabihin, wag na nating ipilit. Hindi ko talaga na sagap yung energy mo. Okay?
So, yun po yung isa sa mga dahilan. Tignan natin. Nararamdaman mo sa person mo ngayon. I can't not right now. Diba? Hindi mo pa kaya. Feeling ko, pinag-iisipan mo rin talaga ng masinsinan. Pero sa ngayon, hindi ka pa ready. Kasi I cannot right now. So, ano ba to? Parang, kung sinasabi mo talagang enough, yung nakuha nating card, is baka talagang ayaw mo na. End na. Pero ito kasi guys, ang dating sa akin, parang kailangan mo munang mag-isip. Kailangan mo nang dumistansya. Okay? Medyo fresh pa. Masakit pa yung mga nangyari. Meron tayong, I miss you. Oh, diba? So, hindi ka pa ready pero namimiss mo siya. Siguro gusto mo siyang pahirapan or gusto mo na makita ano yung assurance na pwede mong makuha sa kanya or maibigay sa inyo, guys. Mararamdaman mo naman eh. Pag talaga para sa inyo, guys, yung universe na yung gagawa ng paraan para i-reconnect ka ulit sa taong yun. Talagang, siya na talaga eh. Huwag nyo nang i-end. Parang huwag nyo nang pilit pang maghiwalay. Kasi siya na talaga. Parang, ramdam nyo ba yun, guys? So, parang kang nako-corner. Okay? Like yung iba, di ba, parang nabigla sa pag-aasawa. Parang ganon, biglang nagsama, biglang sila na, wala namang maayos na usapan. Kasi ganon yun. Pag para sa inyo, guys, hindi na ikaw yung nag-decide, no? Hindi na ikaw yung nag-decide. Kumbaga, parang panahon na yung gumawa ng paraan para mag-connect kayo. Okay? Meron tayong our paths will always reunite. Lagi mo ba siya nakikita? Or, eto na nga, kagaya na sabi ko kanina, diba? Parang, si universe na mismo yung gumagawa ng paraan para mag-connect kayo sa isa't isa, guys. Okay, zodiac sign sa side mo. Meron tayong Pisces, Aquarius, Libra, Capricorn, Scorpio, and Sagittarius. Meron tayong Scorpio, Libra, Aquarius, Gemini, Pisces, and Cancer energy. Last. Okay, Cancer, Gemini, Aries, Taurus, Virgo, and Leo energy. So, in the near future. Okay, in the near future. With you, I feel protected and cherished. I forgive you for me and for us. Oh, bakit ganon? Parang magpapatawad ako kundi para to sa lahat. Para sa makakabuti sa lahat. Ano to, guys? Anong dahilan? Paano siya makakabuti sa lahat, guys? Okay? Parang ikakatahimik na rin siguro, guys, ng inyong damdamin to. Meron tayong love shouldn't feel this heavy. Ayan. Parang, siguro parang hindi ka na rin mabigatan or yung lahat na sinasabi mo is yung mga taong nag-guide sa inyo. Nagbibigay ng advice ng paulit-ulit na lang. So, siguro, para hindi ka na rin mang-abala ng magsabi ng problema sa iba. So, irerekta mo na doon. I think di ka makapag-decide sa sarili mo. So, in the near future, guys, ayan no, ito yung energy niya na parang, nafe-feel niya talaga na protected siya pag nasa feeling mo siya. Okay? Then, ito, mahirap na to pigilan. And itong forgive na to, sa inyo to guys, manggagaling. Mahirap na pigilan tong emosyon na to, guys. Okay? So, hayan. So, by the way, guys, sa mga interested ulit sa ating private reading, ulitin ko, guys, nasa description box below lang po yung link. Message nyo lang po ko. Then, maraming salamat po. God bless and love you all. Bukas po ulit. Bye-bye.